sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulan. At mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakingganin niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y nakasupasok. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at ginipo, tumindig kayo, wika niya, huwag kayong matakot. Nang tumingin sila'y wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga ginigiliw ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimbuko tayo. Ang kalwalatian, kabanatan, ang ganyang tunay na hiwaga sa pagka-Diyos. Ito ang ikangay sumambulan, lumabas, lumitaw, na para bang hindi kayang itago ng kanyang pagkatao. Kung kaya nag-iwanag si Jesus, katulad ng araw, liwanag na hindi mo matititigan. At bakit? Bakit niya ipinahintulot ang ganitong karanasan na magkaroon itong tatlo niyang kaibigan? Sabagat mayroong matinding pagsubok na hinaharap. Ang kalbaryo, ang krus. Kaya kinakailangan nilang maging matibay sa pananalig sa Kanya upang sila'y huwag bumigay pagdating ng oras. Mga ginigilig kong kapatid, itong pagbabago man yun ni Jesus, nais namin ng Iglesia ating pagnilayan din sa kalagitnaan nitong karaniwang kapanahunan. At sa karaniwang panahon sa ating liturya, ano ang ating narinig nitong mga nakalipas na linggo? Ang narinig natin ay yung bukid na tinamnan ng magandang binhi, subalit ano ang dito'y lumitaw? Puro ba mabuting trigo? Hindi. Kasama yung mga damo. Binhi na inihasik, salita ng Diyos. Ito ba'y tinatanggap ng lahat? Pinakikinggan? Isinasabuhay? Hindi. Ang narinig natin ay may binhi na sa bato bumagsak. Doon ay walang tumutubo. May mga tao na hindi pinag-uugatan ng anumang salita ng Diyos. Meron namang binhi saan bumagsak sa manipis na lupa. Ninaskugan. Sa mandaling maganda
ang ipinakikita, subalit walang ipinagtatagal. Mga bini na doon sa dawagan, napakaraming ibang tumutubo, kaagaw, kaya ang salita ng Diyos hindi nagbubunga. Ano pa narinig natin nitong mga nalipas na linggo, karaniwang panahon, alalaong baga, karaniwan sa ating karanasan sa buhay at sa daigdig na ito, ang magkahalong mabuti at masama. Yung lambat na ginawang pangliko upang lahat ng nasa tubig ay kunin. At ano ang nakuha? Lahat ba'y mabuting isda? Masamang isda? Walang kwentang isda? Ngayon, maghagis ka ng lambat kahit saan. Makukuha mo plastic, basura. Karaniwan sa atin. Kung kaya napakaganda na tayo ngayon ay pinagpahiyagan kung ano yung naging isang tagpo na sa gitna ng mundong ito, na karaniwan ang pagsasama, coexistence of evil and good. Naroon si Kristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Itong katawan natin na ito, alam ninyo, kanya-kanya tayo ng ika nga ay kahinaan ng katawan, karamdaman ng katawan. Katawang gamit sa kasamaan. Ito'y kay Jesus, naging sisiklan ng kanyang pagka-Diyos. At ang kalwalatian niya ito, ang lumitaw, ang nasaksihan. Sa atin ngayon, dito sa Pilipinas, lalo na sa Kamaynilaan, meron tayong isang karanasan na tayong lahat ay kabahagi. At ito yung papunta rito, samantalang yung traffic mula sa Antipolo ay aking binubunot. Nakikinig ako kay Julius Babaw, ini-interview si Archbishop Oscar Cruz. At ang kanilang pinag-uusapan ay ang kaso ni Monsignor Arnel Lagarejos. Si Father Arnel ay estudyante ko. Ka-eskwela yan ni Archbishop Soc Villegas. Yan ang mga 4 na taon na aking mga inalagaan at hinubog at tinuruan. Kung kaya ako'y personal na apektado sa nangyari na siya'y nadakip ng pulis at ang akusasyon with a minor trafficking, human trafficking. Alam ng ating mga abogado ni Judge, yan ay serious, very serious. Ngunit, meron kayong mapupuna. Dati-rati, hindi pinag-uusapan. Dati-rati, maaaring may alam din kayo mga kaso, tahimik. Ngunit ngayon, iba na. May kasong ganito, hindi sapagkat pari ang sangkot. Hindi dapat pag-usapan. Kahapon, kami nila Father Mamerto Soriano, tinipo ko ang matatandang pari sa Silang Cavite, nagkaroon kami ng priest day. The day before, may priest day ang buong diocese ng Imus. At ako rin ang nag-preside. Mga batang pare, sumunod na araw, mga matatandang pare. At ang tinalakay ko sa kanila ng diretsuhan ay ang kaso ni Monsignor Lagarejos, sapagkat iyan ang nais natin ng Iglesia, na ang kasalanan ay hindi pinagtatakpan, ang sakit kung ito'y bibigyan ng lunas,
kinakailangang harapin, suriin, tuklasin anong talaga ang katotohanan, anong talaga ang nangyari, bakit, upang batay sa ating kaalaman, makaiwas sa mga magiging katulad ng pangyayari. Kaya mismong tayo ay nagsimula na ng investigasyon at sinasabi nga ni Oscar Cruz, siya ang inatasan lahat ng ebidensya, kanyang nililikom, ipapadala sa Roma. Roma ang magdidesisyon kung siya batay sa ebidensya ay dapat tanggalan ng lahat ng kapangyarihan at gawain ng isang pari. At iyan ay hiwalay pa sa investigasyon ng pamahalaan ng ating pulisya, ng ating hukuman. Ang kanilang gawain hindi natin pinakikialaman. Subalit malinaw, una, hanap natin ay katotohanan. Ikalawa, na ang katarungan ang siyang pagsilbihan. At ikatlo, anuman ang lumitaw para sa atin, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang dapat na magtagumpay. Ang habag pa rin ng Diyos ang ating tinatawagan. Kahit kailan kasalanan, kasamaan, krimen ating tinatanggihan. Subalit ang nagkasala, ang kriminal, ang drug addict, tao na ating pa rin minamahalaga. Iyan ang Kristiyano. Iyan sa laiko o sa pari, pareho tayo ng alituntunin. Kaya nga po sa parokyang dati ni Monsignor Nagarejos sa Cainta, nung ako'y magmisa roon na nakalipas na linggo, lahat ay walang kibo. Hindi nila sukat akalain na ito'y tatalakayin ko sa sermon. Walang humihinga. Subalit kailangan na ito'y harapin at pag-usapan. Huwag magkunwari, huwag magpanggap, huwag magtakip. Katotohanan. Ito ang katungkulan natin lahat na paglingkuran. At pagkatapos ng mise, may mga parokyanong lumapit sa aming Senyor. Mabait po si Father Ranel, kilala namin. Salamat po. Nilinaw ninyo sa amin kung ano yung nangyayari. May nangyari. Hindi magandang nangyari. Masakit sa ating lahat ng pangyayari. Ang magagawa natin, magdasal tayo na ang katotohanan at katarungan ang siyang mapagsilbihan, at tayo naman huwag kapusin at magkulang sa ating pagtulong sa panalangin. Yun po yun. Si Kristo yung nagbago ngayon. Siya lamang yung ganoong kasing liwanag ng araw. Tayo, sino tayo? Alam ba niyo, sabi ni Pope Francis, ang mga pari, tao yan. Mga pari ay binabaan ng liwanag ng Diyos. Persons touched by the light. Subalit, bagamat sila'y nahawakan ng liwanag, ang mga pari ay tao pa rin na madalas ay napabalot ng dilim. Beautifully put. Priests are persons touched by the light, yet still enveloped in darkness. Mahalaga na pagnilayan natin ang pagbabago ng ni Kristo at batay dito'y maglingay sa pamilya, sa ating mga ugnayan, sa sarili natin, pati natin tayo'y pinaghalong mabuti, masama.
Wala sino man sa atin na puro kabutihan. Sa katotohanan, inaamin natin ang ating kasamaan. Ngunit wala sino man sa atin ganun na lang kasama. Ang Diyos ay hindi nakikita sa atin ang kanyang anak na minamahal. May isa pang sinabi si Pope Francis. Sabi niya, si Pope Francis ay dating arsobispo sa Buenos Aires, Argentina. Dati siyang probinsya ng mga Jesuits. Alalaong baga, malawak ang kanyang karanasan sa mga pari, sa kanyang paghawak sa mga pari. Kaya minsan nasabi niya ito, kapag niya nagkaroon ng air crash, may isang aeroplanong bumagsak, headline niya, lahat iyon ang pinag-uusapan. Nakakalimutan natin na libo-libong ibang aeroplano ang buong tahimik na nakalilipad at nakalalapag ng walang aksidente. Subalit, hindi iyon pinag-uusapan. Hindi iyon ikinamamangha. Ganon din po. Ilagay natin sa perspective, 2 linggo na ang pinag-uusapan na yung kaso ni Abner, air crash. Samantala, libo-libong pari ang naglilingkod at hindi pang headline ang ginagawa. Dapat tayong matuto. At yun nga, si Jesus sa kanyang kalwalatian at kadakitaan, siya yun. Tayo ang kanyang tinatawag, hali kayo. Basta samahan ninyo ko hanggang Kalbaryo. Kayo rin magniningning sa pag-ibig ng Ama, sa kalwalatian ng langit, sa buhay na walang hanggan. Amen.